Magandang buhay at magandang oras mga katiyats, mga kababayan. Sa video na ito ay atin makikita kung bakit nakapag-utang ang Pilipinas ng malalaking halaga sa World Bank at kung bakit napakarespetado ni FM Ferdinand Marcos or Apo Lakay ng Amerika. Bakit masyadong rumirespeto at lumalapit ang Amerika kay FM noong kanyang kapanahunan? Well, masagot natin yan kapag napanood natin ang bidyong ito. As I stand on American soil and I see the doubts rising in Asia, I see another phenomenon that clears my mind. It is the phenomenon of an American nation led by a new leadership earnestly exerting heroic efforts in order to stop the slide. Ito yung speech ni Ferdy, ni FM, ng bagong pag-upo pa lang ni Ronald Reagan. Inimbitahan siya agad sa Washington DC para maging bisita doon. At kung napansin nyo, napaka-importanting bisita ni FM dahil sa lahat ng mga opisyalis doon ng gobyerno ni Reagan ay nakatulala ng gumawa ng speech si FM. Bakit nga ba napaka-importante ni Marcos sa panahon ni Ronald Reagan? Kaya nga merong sinasabi na Ronald Reagan-Marcos connection. Ano kaya yon? Bakit interesado talaga sila sa mga Marcos? Well, meron na yan. Naisip na natin ang sagot dyan. Patuloy muna tayo sa video. So in that spirit, let me offer a toast to the President, Mrs. Marcos, and to the people of the Philippines, and to the mutual respect, the dedication to peace and security in the world, and the shared values which unite us. Ayan, so nag-toast sila. Ibig sabihin, ito'y parang blood compact between America and the Philippines. Ronald Reagan, ang presidente ng Amerika noong 1980s, at Ferdinand Marcos, FM Apo Lakay. Bakit nga ba parang napakalaking bansa ang Pilipinas? Bakit nga ba parang napakakapangyarihan ng bansang Pilipinas kung ito'y itrato ng Amerika noon sa panahon ni FM? Yan. Kaya meron tayong napakalaking sikreto na talagang humahanga ang buong mundo, lalo na ang Amerika, pinakamayaman, pinakamakapangyarihan na bansa noon at hanggang ngayon, ay talagang humahanga sa mga Marcos. Ano ba ang hinahabol nila kay Marcos? Bakit sila nagkipagkaibigan? Sila yung unang lumalapit, hindi tayo. Yan masasagot natin. Dito sa pangalawang video ay bakit ba nakapag-utang tayo ng malaki sa World Bank? Dito sasagutin yan sa bidyong susunod. Para sa kaalaman ng lahat, hindi lang po Pilipinas ang nakakautang ng malaking pera sa World Bank, kundi lahat ng members nito ay pwedeng umutang. Teka muna, ano ba itong World Bank? Ang World Bank ay isang malaking kooperatiba kung saan ang mga members nito o ang mga bumubuo nito ay mga iba't ibang bansa sa buong mundo. Para saan naman itong kooperatiba na ito? Para dito ilagak o ilagay o ideposito ang mga ancient o sinaunang kayamanan ng mga bawat bansa na kasapi nito for safekeeping and security reasons. Year 1950s, after World War II, at nakalaya na tayo sa mga dayuhang mananakop na obses sa ginto natin. At kasalukuyan naman na representative o mambabatas pa lamang si Ferdinand E. Marcos sa lalawigan nila. Pero take note guys, that time si Marcos ay abogado at negosyante ng mga ginto. So nag-set up sila ng deposito o time deposit ng mga ginto sa World Bank, kabilang dito ang mga iba't ibang bansa na members ng World Bank
At ang may malaking deposito ng mga ginto rito ay ang bansa natin. Over 400,000 metric tons of gold sa atin na mga ginto. At sa iba't ibang bansa at ibang lahi naman ay patsi-patsi na lamang ang shares nila. At sa World Bank lang po ito ha. Iba pa yung sariling ginto ng mga Marcoses na 7,000 metric tons at 192,000 metric tons na nakascattered sa 170 banks around the world, specifically sa Switzerland o Swiss Bank. Okay, so ito'y sabi ni ito'y si Magus Tribe, ito'y video niya, courtesy ng kanyang channel, The Magus Tribe. At well, dito malaman natin na sa World Bank pala ang Pilipinas dahil kay Marcos ang pinakamalaking share sa World Bank. Kaya nakapag-utang tayo ng malalaki. Kaya nag-o-offer sa atin ng Amerika kahit anong bansa. Nag-o-offer na bibili tayo, uutang tayo sa kanila ng mga sandata. Ngayong meron tayong order ngayon na 25 jet fighter, lahat yan bago. Jet fighter yan para gagamitin natin sa depensa. Baka sakali, di ba? At meron din tayong in-order na submarino. At hindi lang yan, marami pang in-order na hindi natin alam. At trilyon dolyaris ang mga halagaan yan, hindi peso. Trillion dollars. Bakit ka ba nakapag-utang tayo ng ganyan? Hindi naman tayo pautangin kung wala tayong ibabayad, di ba? Merong collateral yan eh. Kaya diyan makikita natin na totoo talaga itong account sa World Bank ng dating FM. Kaya nga lang ay merong mga kondisyonis yan eh. Kasi nalagay yan sa tinatawag na trust fund, blind trust fund ni Marcos. Kaya siguro mga interest lang ang nakukuha diyan at yan yung mga tinutulong sa pagbayad sa kanyang mga napakalaking mga halagang loan. Lalo na yung mga pangdigma na mga gamit, napakamahal at hindi kaya ng isang bansang naghihirap ng katulad ng Pilipinas. Okay, naghihirap nga tayo dahil sa merong nagkukontrol sa atin. Okay, ang mga nagkukontrol na yan, hindi natin alam kung sino ang mga yan, pero meron. Okay, patuloy tayo sa video. This gold is cloaked in secrecy. But in the last month, Wolfgang Struck has been publishing all of the documentation. These are the 350,000 documents used against me. Now, all of that, all the mines, all the banks of the world, 170 banks of the world. And I have the bill of lading. And these are all U.S. government exhibits. See, we have the original. So the World Bank holds the note on that gold? No, it is in a special trust account that was set up by Ferdinand Marcos. So where's the gold? 400,000 metric tons are in the Central Bank of the Philippines. Ayan. There's over 200,000 metric tons in Union Bank of Switzerland. And some of that gold is buried securely in the Philippines as well. Some of it is held in various banks, but the bulk of it is in the Philippines. How much is $240 million. Oh my goodness. Is it million? Billion? 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 240 billion? Only one shipment. Yan, yung sinabi na $240 billion, yan ay bill of lading lang yan. Yan yung binayaran sa pagdala ng gold bars doon sa Switzerland. Kasi napakarami daw talaga niyan. At kinargahan yan ay of course, pabalik-balik ang eroplano kasi tunilada eh. Kaya napaka-sikreto talaga. That is world top secret kung saan napunta ang mga gintong yan. Kasi alam kasi ng Amerika na ang mga gintong yan ay karamihan yan ay galing sa World War II.
Kaya kapag sa World War II treasures ay pwedeng maklaim yan ng mga claimant ng iba't ibang bansa. Kaya pwedeng makuha yan kay FM kasi nga ang International Court ay nagbigay ng palugit sa mga nakakuha ng mga ginto noong giyera na ibalik ito sa mga bansang nagmamay-ari nito. Kaya si Marcos ay nagbigay ng 30 years na palugit kung sino man ang gustong mag-claim ng mga ginto. Pero walang naka-claim kasi walang ebidensya eh. Tinunaw lahat at ginawang Philippine gold bars na may markang Central Bank of the Philippines. Kaya yun, hindi nakuha ng mga claimant katulad ng Sumatra, Cambodia, Burma, Java. Hindi nila nakuha yun, yung kanilang mga gintong nakulimbat ng mga Hapon. At lahat ay alam naman natin na ang pinakamalaking nakuha na treasure hunter, ang nakakuha ay si FM. Kaya yan yung legend ng kanyang mga ginto. At hindi lang yan, mayroong pang koneksyon dyan ng mga historical gold ng Vatican sa kanya habang siya ay attorney pa at hindi pa presidente. Kaya ito ang mga rason kung bakit ang bango-bango natin sa mga pautang. Di ba? Bakit naman tayo pautangin kung walang ibabayad? At sa panahon ni PBBM, ang ating utang na 14 trillion ay nabayaran na yung 96% niyan. At meron tayong panibagong utang pero babayaran din yan. Tanging presidenteng nakapagbayad ng utang after na na-depose ang kanyang ama na si FM. Kaya diyan natin makikita na meron talagang nakatago na kayamanan na hindi pwedeng sasabihin nila na meron sila. Kasi napakasikreto niyan. Ang importante ay ginagamit yan para sa development ng Pilipinas, lalo na sa depensa ng bansa, sa armed forces, sa technology, sa edukasyon, at sa agham. Yan ang mga gustong mangyari ni FM dyan. Sa Gold for Humanity ay itulong sa Pilipino pero hindi ipamimigay na isa-isa, kundi pangkalahatan sa buong gagawa ng programa sa buong bansa na doon ilalapat ang mga kayamanan na yan. Okay, patuloy pa tayo sa video. It's for $987 billion. At 70% shares of ownership tayo sa World Bank. Ayan. Bakit kayo nagagalit kay Marcos? Iginawa niya ang lahat para salahin natin. May utakan sa mundo ng pandaigdigang politika at nautakan sila ni Marcos. Kaya galit na galit sila at ginagamit kayo bilang pangdepensa o pang-divide and conquer ng mga deep state o kleptocrat society para magalit at huwag nang maniwala sa leadership ng mga Marcoses. Kasi nga po magaling si Marcos at may malasakit sa atin. At ayaw ng Amerika na may isang presidenteng may malasakit sa taong bayan. Ito, sandali lang. Yung nabanggit ni ka-brother, Magus Tribe na Deep State. Ang Deep State ay nag-umpisa talaga yung Deep State na yan sa Amerika. Kung napansin nyo, natalo si Donald Trump noong last election kontra Biden. At ang nag-control daw niyan ay ang Deep State. Ang Deep State ang pinakamayaman na sektor ng Amerika. Kaya nga, parang Pilipinas, merong tinatawag na mga oligarch. Yung oligarch, yun ang nag-control ng Deep State ng Pilipinas. Ang Deep State ay yung estado na nakatago lang, na mayaman, makapangyarihan. Sa Amerika ay meron yan. Kaya nga, sila Biden at saka Harris ay kandidato ng Deep State. Pero kahit anong gawa nila, anong suportan nila kay Harris, ay nanalo si Trump dahil gusto talaga ng mga Amerikano na si Trump
ang manalo. Kasi si Trump ay patriot yan maka-Amerika talaga yan. At ayaw niya na dadami ang hindi Amerikano sa Amerika. Kaya nga, mas deportation ang kanyang mga programa ngayon. Kasi inaagaw na ng mga taga-ibang bansa ang trabaho sa Amerika. At hindi lang yan, ang daming mga kriminal sa Amerika na hindi Amerikano. Di ba? Yung mga narco countries like Venezuela, like Mexico, yan. Sabihin natin dyan sa Cambodia, merong triangle dyan at pumapasok sa Amerika. Kaya gusto ni Trump linisin ang Amerika at magiging pure Amerika. Ibalik, sabi nga, ibalik ang dating American glory. Yan si Trump, kaya gustong gusto si Trump ng mga Amerikano. Kaya nanalo. Kahit na anong gawin ng deep state, ay hindi na nila makontrol ang buong populasyon ng Amerika. Okay, so maniwala ba kayo o sa hindi sa kwentong ito kung bakit tayo nakapag-utang ng malaki? Kasi daw sabi ni Magus Tribe, 70% of shares in the World Bank ay pag-aari ng Pilipinas ng Wealth for Humanity ng Marcos Gold. Diyan daw nag-umpisa yan. Dahil noong World War II, pagkatapos noon ay bagsak lahat ang daigdig. Ang ekonomiya ng buong daigdig bagsak kahit Amerika. Kahit Amerika ay humiram daw yan sa Pilipinas ng ginto para makapag-start sila. Kaya ang pagtayo niyan ng World Bank parang cooperative yan. Ang pinakamalaking share dyan ay si Marcos. Kaya napaka-respetado ni Marcos. Lalo na sa panahon ni Reagan ay halos yayakapin na ni Reagan palagi yan si Marcos. Si FM. Okay, totoo man ito o hindi, paki-comment nyo na lang mga katiyad sa ating comment section. Ako'y magpaalam na. God bless the Philippines.